Subukan po ulit natin si General Serbo sa linyang telepono. General, magandang hapon po ulit. Yes, good afternoon po. Apo, dito po sa naging pagdinig sa Senado, no, meron pa po bang mga resource persons sa PNP na nakatakdang iharap sa pagpapatuloy po ng pagdinig? Ang Philippine National Police naman umaayon lang o sumusunod base kung anong requirements ng nitong ating Senado po. At actually, yun po ang nangyari ngayong umaga. At kanina, after the hearing, meron silang mga pinapa-appear na mga iba pang opisyal po ng Philippine National Police na i-comply po naman namin para bukas. Opo, kung halimbawa ho, no, paparapin sila Superintendent Raymond Train na siyang nanguna sa Special Action Company sa Seaborn, si PO2 Christopher Lalan, yung pong natitira, yung nabuhay po, tanging nabuhay dyan sa 55th Special Action Company. Paano po magiging, paano po mangyayari? Sila po ba'y itatago yung mukha o ano po ang napag-usapan po ng PNP tungkol dito? Sa ngayon po, hindi ko pa rin alam kung ano magiging mangyayari sa pagharap bukas. Pwede po yung sinasabi ninyo, pwede rin daanin ito sa isang executive session. Pero ganun pa man, ang importante po rito ay handa po ang Philippine National Police na iharap itong mga nire-request pong resource person at kung anong paraan ang gagawin nila para maihayag yung kanilang nalalaman sa paraan na hindi naman din magkakaroon ng hindi manganganib ang kanilang buhay. Marahil ito'y pag-uusapan na lang. Base na lang kung anong ibibigay na, kung anong papayagan itong ating Senate inquiry. Apo. Sir, dito po sa final report ng FBI, meron ho bang kopya ng PNP na hawak sa ngayon kung sa findings po nila sa DNA test? Kaugnay po dito kay Marwan. Yes, actually nagkaroon na nga kami ng na-receive na po natin yung initial na report ng FBI about the DNA test na ikinumpir po yung DNA ni Marwan sa kanyang kapatid na nakakulong sa United States. At katunayan, ito nga po ay na-share na rin natin sa pamilya ng ating SAP 44. Ganun na rin po sa mga kaibigan natin sa media. Opo. At yung pong pangyari na ito, bukod doon sa ginagawang investigasyon ng Board of Inquiry, ang nabanggit po ni General Espina ay mga 2 weeks pa ho bago mailabas yung talagang kompletong report? Well, ganun na nga po. Meron pong binigay na timetable noon si General Espina na sinasabi niya sa loob po ng 1 buwan ay sisikapin namin matapos yung pinagawang investigasyon ng Board of Inquiry. At katunayan, kanina nga po ay pahapyaw na nagbigay ng kanyang update si General Magalong. Pero yun nga po, wala naman dahilan para hindi namin ma-meet itong aming self-imposed target na ito. At yun nga po, marahil sa loob ng 1 buwan, mula nung in-announce ito ni General Espina, makakapagbigay po ang BOI ng kompletong report. Yung katotohanan, tulad nga sinabi ni Secretary Marrojas sa ating mga kababayan. Apo. Kanina po pinanindigan ni General Napeñas na sa ilang beses na nakipag-coordinate po sila sa AFP, particular po sa Philippine Army, ay sinabi po niya na nasusunog po yung kanilang operasyon. After po makapagbigay ng gantong payag ulit si General Napeñas, lalo dito sa Senate hearing, ano po yung naging pananaw dito ng liderato ng PNP? Again po, pakiulit po at medyo mahina po yung ating audio. Apa, kanina po ay pinanindigan ni General Napeñas na yung kanya pong binabanggit sa mga nakalipas na interview na doon sa mga nakalipas pong coordination nila sa AFP ay medyo nasunog yung operasyon sa 3 instances. Pagkatapos po na ipayag ni General Napeñas itong kanyang sinabi kanina sa Senate hearing, ano po ang naging pananaw ng liderato po ng PNP tungkol dito? Meron ho ba parang napag-usapan kayo, nagkaroon ho ba kayo ng pagpupulong tungkol ho dito? Well, sa ngayon naman wala pa tayong masasabing kumpletong resulta dito sa Board of Inquiry. At tayo nga ang tinutukoy ng Board of, isa sa tutukuyin ng BOI
yung issue nga ng coordination, interoperability with our counterparts sa AFP. Although kanina, naihayag nga ito, lumabas nga itong mga issue ito. Pero marahil, at the end of the day, pagdating ng kumpleto na resulta ng Board of Inquiry, makikita lahat yan. Makikita yung mga lapses, makikita yung mga sabihin nating weakness sa aming sistema, internally sa PNP, o sabihin natin yung working relationship namin with AFP. Makikita naman po lahat yan. At makikita rin natin kung ano magiging recommendation ng Board of Inquiry. Opo. At sa ngayon ho ay kumusta po ang nafa-follow up po ba yung kalagayan din ng mga naulilan nitong sa 44? Tuloy-tuloy naman po. Tuloy naman po ginagawa natin pag-alalay sa mga pamilyang naiwan ng SAP 44. Opo. Napakarami yung mga, kumbaga, pledge ng pamahalaan. Ito ba'y may natupad na po dito sa mga tulong pinansyal o yung iba pa po mga tulong na ipinapangako po ng pamahalaan? Well, tuloy-tuloy naman nga po, no? Yung mga financial benefits, nagkaroon na ng mga initial advances, pero yun nga po, may mga requirements para sa iba pa, tulad nung sinasabi nating pension, yung mga scholarship programs for the dependents. At alam ko nga, kanina nagpadala ng contingent yung PNP sa ibang ahensya po ng pamahalaan natin to talk about yung sinasabing possible na yung mga housing tsaka livelihood programs. So in short, hindi po natin pinababayaan yung mga naiwan po ng ating SAP 44. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon si Police Chief Superintendent Generoso Serbo Jr., tagapagsalita po ng PNP. Maraming pong salamat.